Magandang araw uli mga kapatid, mga kababayan. Isa na namang panibagong ating sasagutin. Siyempre, walang iba, ito mga nagwawala ngayong mga ex-sitter, ex-MCGI. Kaya nga ang tawag ko dito, ang demolition job na ginagawa ngayon ng mga ex-MCGI sa pangunguna nila ni Badong, ni CJ Perez, marami pa pong iba dyan. Si kagaya ni John, Michael Lachika at Nikki at marami pa pong iba mga kababayan. Sa pangunguna po, lalo na dito sa social media ni The Herd Truth na hanggang sa ngayon hindi pa rin nakalabas-labas sa kanyang lunggang pinagtataguan. Ginagamit lang niya ang kanyang mga spokesperson na sila si Badong, si J. Perez, si John Michael Lachika at marami pa pong iba. Naghihintay lang po siya ng isang pakinabang mula dito sa YouTube at upload siya ng upload ng mga bidyong ginagawa ng mga ibang vlogger, mga TikToker. Yan, marami siyang binabanggit. Kagaya nito mga kababayan, mas maiging siya po magsasalita. The Herd Truth, hoy, lumabas ka na sa pinagtataguan mo, oy. Ano bang ipinagtatago-tago mo dyan? Mayroon ka bang pinatago? May gusto magsalta? Brad Ali, sige po, welcome to the podcast. Ali, Uy, lumabas ka na dyan. Hard Truth. Uy. Yun, okay na ba? Nakaano Ayan, eh. sorry. Naka-ano pala. Sige. Ayan, yun. Oh, good day sa lahat. Yung kanina, nandun din ako eh. Napanood yan dun sa kay Ka Felix eh. Nandun rin ako, napadaan ako kanina nung nag-live siya. Eh yun nga, nung nag-live, nung nakaraan, hindi ako makapasok kasi mahaba yung pila. Tsaka inabot na rin ng, ng time. Eh, yun nga sabi ko sa kanya kanina, sabi ko, nagre-resend ako nung nandito ako para makausap ko rin sila. Saka ito si Brad Badong. Eh, kasi ito si Brad Badong, pinakita yung, meron daw nag-send sa akin sa GCash doon sa aking YouTube. 100,000. Eh, hindi daw valid. Eh, valid po yun. Eh, yun yung kay Brad Badong. Eh, dapat nga, kinokortesi pa nga niya eh. Dahil yung ibang nanonood doon sa channel ko, in The Herd Truth, nakukonsider din siya, tumatawid din sa kanya. So, kumbaga parang nagiging bridge yun din yung, yung channel ko eh. Yun din yung inaano kay Brad Badong na yun, kahit pa paano, syempre, ma-acknowledge din. Saka yung channel na yun, para sa lahat yun, welcome nga yung taga-TikTok dun eh. Kung mapapansin nyo nga, nandun din sila Totoy Bibo eh. Saka yung mga nakukuha ko rin sa TikTok. Eh kaya lang ngayon, hindi na ako nakaka-upload ng TikTok doon dahil hindi ko na sila, hindi ko makuha yung oras din nila, iba-iba. Saka yung iba sa kanila, parang nag-ano na rin parang nag-stop na rin yung iba sa kanila. Para si Jared, hindi ko na rin na saka sila yung mga iba sila Way, yun O parang sila, hindi ko sila, na napapansin. sila. Para dun Hmm. din sa lahat, no. Tapos yung kay Ka Felix, ayun, saludo rin ako sa kanya. Saka mas may respeto ako sa ginawa niya na talagang lumalabas siya, hindi katulad nitong mga ministro ng MCGI na tago na tago. At yun po, si The Herd Truth. Sabi niya, hindi kagaya nito mga manggagawa o nandyan sa MCGI na tago ng tago. Subalit, ito namang si The Herd Truth, siya po ang pinakapanganay sa mga nagtatago ng tago. Ginagamit niya channel niya, kukuha siya ng kapiraso mga conversation sa ibang mga nagbablog doon, kagaya nila ni Badong, at marami pa pong iba dyan sa panguna doon sa mga na din nila na mga nanghihina ng loob, gaya na ni CJ Perez. At yun nga ang ginagawa ni The Head Truth alias Ali. Kinukuha niya yung kapirasong video, pagdating sa mga okay na yung kanya naka-download na, i-upload niya dito sa kanyang channel. At yun po si The Head Truth na tago din naman ng tago hanggang sa ngayon nandyan pa sa loob ng kanyang aparador na nakakandado. Subalit, hanggang nakatago siya, hindi ko rin siya tatantanan. Pero ganun pa mga kabayan, hindi yan ang ating topic. At ang topic natin mga kapatid ay ito po. Sasagot tayo sa kanilang mga demolition job na masasabi ko nga. Bagamat itong kanilang kinakasangkapan, na sabi nga dito nakalagay si Sister Patricia. Ewan ko kung sino apelido nitong Sister Patricia nito. Ayan.
Siya po ay leaving MCGI. So leaving, ibig sabihin umalis na, whatever, leaving or pinaalis, umalis, tiniwalag, so whatever. So sa kanyang sinasabi, tisod na ito. So ganun pa man mga kababayan, yun po ang ating punto ngayon na atin po silang sasagutin. Kung ano, kayo may lumalayas na dito sa MCGI, walang problema po yan. Dahil hindi naman tayo tinututukan dito sa loob para pumasok din naman sa loob. Ngayon, kung gusto nyo lumabas, di lumayas na kayo. Sabi nga ni Brother Eli, wala akong pakialam. Mayas kayo, hindi naman kayo kaano-ano. Sabi nga ni Brother Eli, alam ko ba sa inyo? Subalit ang akin lang namang dito mga kaibigan ang concern ko. Umalis nga sila, lumayas sila. Subalit nag-iiwan sila ng mga bakas na nakakasira sa mga kapatiran dito na nasa loob na nananampalatayang tunay na walang tinitinan kaliwat kanan, subalit ang kanilang tinititigan ay ang banda paroon. At ang kanyang pananampalataya ng bawat isang kapatid na nandito po sa loob ng MCGI ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Hindi kagaya sa mga ito na kunting panig lang, kunting galaw lang, laglag na kasi nakatayo sa ibabaw ng buhangin. Start na po tayo mga kababayan at ito po yung kanilang mga pinagkakalat dito po sa social media na paninira laban sa MCGI. Nagpapaayos ako ng nails. Kasi meron akong business na handmade skincare. Ako gumagawa ng skincare line ko. Ila-launch ko na siya this month. Kaya meron akong video and photoshoot bukas. Kaya nagpapaayos ako ng kuko. Kasi i-video yung mga... So yan po ang kadaldalan. Mabilis magsalita ito si Patricia. Subalit, hindi naman siya ang ating tinutumbok dito dahil kinakasangkapan lang naman ito ni The Hair Truth, ni Badong, nila ni CJ Perez na mga exeter upang magsasalita dito sa social media para mayroon silang gagamitin sa kanilang mga adhikain dito sa laban sa MCGI na isang demolition job. Subalit mga kaibigan, gusto kong balikan yung ating pinapatugtog kanina na sinasabi at mga pinagsasabi ni The Hair Truth. Sino nga ba itong si The Hair Truth? Ito kasing channel yung mga kababayan ang ginamit nitong mga kagaya nila, ang ginamit niya para itong sila si Badong at marami pang iba na nagkukuda-kuda dito sa SOCMED. Ginamit niya para i-upload din naman sa channel niyang ito. Gusto ko ipakita sa inyo mga kababayan, ano bang pinaggagawa nitong si The Hair Truth? Yan. Ito po ang channel niya mga kababayan, mga kapatid. Kung inyo makita dyan, ayan, gagalawin ko lang po yung ating screen. Ayan po. Ito yung channel ni The Hair Truth. Kung inyong mapansin, puro yan MCGI, 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 MCGI. Ano ang punto ko dito? Ginagamit niya ang mga ibang tao. Kukuha niya yung mga pinagsasabi ng ibang tao, kagaya nga nito sa pangulan ni Badong at ni CJ Perez. At kung makakuha na siya at ma-download na niya, saka naman niya i-upload dito sa kanyang channel at dito na siya naninira laban sa MCGI. Kagaya nitong ating sinasagot ngayon, ang kanya kasing thumbnail, mga kapatid, ay kagaya nito. Gusto ko lang ipakita sa inyo, kung makita niyo itong ating browser, yan, browser natin, itong parte na gumagalaw, ang kanyang caption sa kanyang thumbnail nakalagay dito, bawal magjowa sa MCGI. Alright? Yan ang kanyang thumbnail. At mayroon siyang inilagay kasama sa kanyang thumbnail yung upload ng mga TikToker, mga short video na kunyari tinutulungan na iangat ang kanyang bit-bit na tubig. Nakita nyo yung kulay blue dyan, mga kababayan, ito. Nakita niyo ang kulay blue. Kunyari, bubuhatin niya ang tubig at hirap na hirap siya, nangingi siya ng tulong para sa tulungan. At nung mayroon lang kumuha ng tumulong sa kanya, pag-angat ng isang tubig kagaya nito, sabay pahipo na iangat ang kanyang galon. Ayan. Pagkahipo doon sa kanyang hinaharap nung tao, nung babae. Ganyan po kalaswa ang isipan nitong mga exeter ngayon, mga ex-MCGI. At yun ay ginamit din namang caption, ginamit na thumbnail dito sa video ni The Hair Truth, may pamagat,
how sis Patricia found freedom after leaving MCGI. Diba kung ating kunin yung kanilang mga thumbnail, title, may bakas na paninira. Kaya nga ang aking caption din naman dito, thumbnail ko sa video kong ito ay demolition job. Demolition job ng mga ex-MCGI. Ayun. Ang akin lang naman dito, walang problema, magsilayas na kayo kung saan kayo masaya. Wala rin naman akong pakialam. Lalo naman ang sinasabi ni Brother Eli, wala akong pakialam sa inyo. Subalit ang hindi maganda, nag-iiwan sila ng bakas ng ikasisira, mga pananalitang ikasisira sa MCGI. Granting may nakikita kayong natitisod kayo. Granting nating natitisod sa'yo. Kagaya nitong si Patricia na ito. Bakit pa kaya talaga magkukuda-kuda pa kayo dito sa social media? Anong gusto niyang palabasin? Para talagang mang-aakit pa kayo ng iba na mga nanghihina? Wala lamang problema, mang-aakit kayo. Walang problema. Subalit, ang inyong mga pananalita ay may kasamang kasiraan. Puro hersey, gaya nitong ating marinig ngayon sa mga pinagsasabi ni Badong. Unang-una, ito, hersey itong sinasabi ni The Hair Truth dito sa kanyang thumbnail. Bawal magjowa sa MCGI. Ikaw naman, The Hair Truth, kailan ka ba nabaliw dito sa MCGI? Kung ikaw ay hindi kakaanib, ni minsan sa iyong buong buhay hindi kakaanib dito sa MCGI, lumayas ka kung saan ka pupunta, The Hair Truth. Huwag kang makialam dito sa MCGI. Maliban na kung ginamit mong MCGI para ikaw ay magkamal ng maraming ginto at pilak dahil dito sa YouTube para magkaroon ka lang ng content. Ay walang problem. Yan ang isang masama dyan, The Hair Truth. Hindi kita tatantanan. Pero kung hindi ka man member dito, huwag kang makialam. Pero kung ikaw ay member dito, isa ka rin sa mga nag-i-exit dyan. Ang aking maipayo sa The Hair Truth, better go to sa pinakamataas na mga tok-tok dyan sa inyong lugar. Sabay talon pati warek, The Hair Truth. Para matahimik ka na rin dito. Matahimik na tayo. Tatantanan ko na ang pagkalkal sa channel mong ito. Kita mo kasi puro MCGI, okay lang sana kung hindi nakakasira. Sa caption pa lang. Dito pa lang sa thumbnail mo, kasiraan na kagaya nito, babuyan sa Iglesia ni Daniel. Saan ninyo nakita yan? Iglesia ni Daniel. Ang hirap sa'yo, wala na ang Brother Eli, saka kayo nag-ingay-ingay dyan. Ang duduwag ninyo dyan. Nandito pa ang Brother Eli para kayong mga basang sisiw. Sana nga doon pa nagsasabi na kayo dahil nandyan pa yung programa ni Brother Eli na itanong mo kay Soriano. Kaya nga wala akong makikitang isang kadahilanan dito sa pinagagawa ng channel nitong si The Hair Truth at ang mga nagiging content niya dito, pati sa mga taong nagsasalita dito, kundi isang demolition job. Pamimersonal. Wala nang iba. Wala nang iba. The Hair Truth, wala nang iba. Si Badong naman kasi ang kanyang mga sinasabi, yan ay dahilan sa kanyang umaabot, lumalagpas pa doon sa kaharian ng kanyang tatay na may sungay. Dahil sa sobrang galit. Doon sa kaharian ng kanyang tatay ni Badong, pinagmumura nga siya eh. Hindi mo naman mumurahin ang kapwa mo tao kung wala kang galit personal. Diba? Nagits mo dyan yung mga kapwa ko, mga kapananampalataya. Itong, kita mo ginagalaw ko lang itong mga channel, kung anong mga content or video ni The Hair Truth dito. Gusto ko lang ipakita sa inyo na ang kanyang mga caption pa lang, thumbnail pa lang, mga nakalagay dito, title sa kanyang video, kasiraan na sa MCGI. Hindi mo naman pa sabihin babuyan sa Iglesia ni Daniel kung hindi ka naninira. Kasi wala kayong batayan dito kahit sa ang kanto ng mundong ibabaw nito. Wala kayong makikitang Iglesia ni Daniel. Kagaya nito sila si Badong, hindi naman ito makakapagsalita ng ganito kung wala itong mga personal na galit. Ito din naman si The Hair Truth, hindi naman siya makapag-thumbnail ng kagaya nito kung wala rin siyang personal na galit. Or, palagay na lang natin, sabihin ni The Hair Truth, ay wala akong galit yan. Sige, granting wala kang galit. Kaya mo nasabi ang ganito para akitin yung mga nanghihina ng kalooban dito para maingganyo sa channel mo
The Hard Truth at manood para marinig nila ang mga pang-uuto ng mga lumabas na dito sa MCGI. Hersey naman itong mga pinagsasabi nila dito. Pati itong mga thumbnail mo, The Hard Truth, hersey ito. Anong babuyan sa iglesia? Iglesia ni Daniel. Ito pa isa, MCGI kulto. Hersey ito. Alam mo, The Hard Truth, lumabas ka dyan sa channel mo. Sagutan tayo, video sa video. Pagkatapos ko, sagutin mo. Sasagutin din kita. Patutunayan ko sa lahat ng pagmumukha mo, The Hard Truth, puro mga paninira ang mga ginagawa mo dito. Ito pa alahas ng mga sugo sa MCGI. Saan mo naman nakuha ito? MCGI brainwashing. Saan ka naman nakakita dito? Pakita mo ang mga ebidensya nyo dito. Paninira lang itong mga ginagawa nyo. Kaya ito, hindi kita tatantanan, The Hard Truth. Baka akala mo, yung pinagagawa mo rito. Anong tawag nito? Nangangalakal ka lang naman ng mga video na may mga nagbablog dyan. Kagaya naman itong mga, kung kailan na wala ang Brother Eli, saka na baliw. Kagaya sila si Badong. Hindi ko sinasabi, Badong, baliw ka. Pero yung ugali mo na baliw na. Si CJ Perez, nabaliw na ang mga pag-uugali nito, kagaya ng pananampalataya nila. Pero hindi ko sinasabing kayo. Hindi ko kayo pinipersonal. Pero ako sigurado ang pananampalataya niyo, Badong, nabaliw na. Bakit nabaliw? Kasi wala na ang Brother Eli. Saka kayo dyan nag-iiyak-iyak. Alright? Introduction pa lang po yan, mga kababayan. Pero ito na po yung ating sasagutin. Mga oils ko habang ginagawa ko. Kung yung kuko ko medyo pangit na, kaya nagpapagawa ako ng nails. Wishing you Kaya, success sa business mo, Sis Pat. po, Wishing you success sa business mo. salamat po. Salamat po. Even yung business ko, Brad, I do it because I want to promote self-care and self-love. Kasi alam mo, Brad, sa MCDI, hindi nila pinopromote yung self-care at yung self-love. Kasi ultimo yung buhok nga lang Ultimo yung buhok. 'Di ba? Alam mo dati nung kabataan ako, lagi nilang sinasabi, wag ka magladlad ng buhok, wag ka gusto nila laging nakatali yung buhok ko. Ang sakit sa ulo, Brad. Tapos kapag laging nakatali yung buhok mo, hindi mo alam na sobrang unhealthy na pala ng buhok mo. Lalo na sa babae kasi syempre mahaba yung buhok namin. Brad, it's hindi siya maganda talaga. Napaka-unhealthy. Tapos lagi sinasabi ni Brad Ellie na ano lang naman yan, dead skin cells lang naman yan. Pero alam mo, ang buhok, napaka-powerful ng buhok. It affects the whole body. It affects your mental health. It affects your confidence. Tapos kapag low ang confidence mo, Brad, I've had low confidence for years dahil sa Totoo yan. buhok ko, dahil sa weight ko. It's not good for your mental health talaga. Totoo yan. Not Totoo good. yan. Yan. So, natitisod itong si Patricia ng dahil sa buhok. Aral yan Sabi nga doon sa nakasulat, wala kaming ugaling ganun niya ang iglesia man ng Diyos. Ano yun? Alam mo, Sister Patricia. Sabi nga doon, kung gusto, napakadaming paraan Pero kung ayaw talaga, napakadaming dahilan. Alam mo, doktrina yan. Ikaw na nga may sabi, doktrina yan. Pero maraming paraan para ikaw ay hindi ka mabalisas dahil sa buhok mo. Ano lang kasi, mayroon ka lang kaanuhan. Natitisod ka. Sagot naman itong isa ring nabaliw ang pananampalataya na si Badong. Opo, nga po. Yan. Di magsama na kayo, uuntogin ko yung mga ulo nyo. Si Badong, alam ba niyo ito si Badong? Isa rin naman itong pasaway. Bakit? May utos kasi nakasulat talaga. Bawal ang tato. Bawal kudlitan ang inyong mga balat. Di ba, Badong? Ikaw basa ka ng basa dyan sa Biblia, yung sarili mo hindi mo tinuturuan. Diyan sa Biblia may nakasulat bawal ang tato, bawal kudlitan basta ganun, may aral ang MCGI na yung mga pagtatatato, bawal yan kasi yun nga nakasulat bawal kudlitan ang ating mga balat. Pero alam nyo ba ito si Badong may tato ito Parang galing din ito si Badong sa isa sa mga kulungan dito sa ating mundo. May tattoo ito
Hamunin ninyo ako mga kababayan kung nagsisinungaling ako o may katotohanan. O Badong, hinahamon din kita. Ha? Pasinungalingan mong sinasabi ko na ikaw ay may tattoo na para bagang galing ka rin sa isa sa mga kulungan ng ating dito sa ating ibabaw na kinatirahan nating mundo. Diba Badong? O, sinasabi ko lang. Right? Sige, tuloy pa. Kasi pagka down ako, nagpapagupit ako. Diba? Parang, Tama lang ba dong? Ano magusto mo? Gayahin mo si Freddy Aguilar, haba buhok mo. Pangisingisi ka pa ba dong? Alam mo ba dong, isa ka pa rin walang laman utak mo. Natural sa lalaki, magpagupit talaga. Right? Sa babae, bawal magpagupit. Ngayon, kung talagang ikaw, Sister Patricia, kung gusto ko na talagang magpakawala, kasi sabi nga naman dito, sa caption pa lang or title pa lang na ginawa ni The Herdrot, How Sister Patricia Found Freedom After Leaving MCGI. O ngayon, kumalaya ka na, o may freedom ka na, Sister Patricia, di magpakawala ka na. Gusto mo, kalbuhin mo pa. Wala problema dyan. Kasi freedom na ninyo yan eh. Pero alam nyo ba, freedom ninyo dito sa mga protocol na sa loob ng kapatiran ng MCGI. Pero nakakulong pa rin kayo. Baka akala nyo. Kayo'y nakakulong. Oo. Malaya kayo sa protocol ng MCGI pero nakakulong pa rin kayo. Baka akala nyo. Hamunin ninyo ako bakit kayo nakakulong. Ako papaliwanag ko sa iyo, sasabihin ko sa inyo kung ano yung kung paano kayo nakakulong. boost your confidence para pag, Exactly. para pag Hindi ko lang mukhang sa alam gwapo, yan. oo. Tetrahan. Yun pala yung Oo. totoo. Exactly kasi you want to look good. Alam mo yung sinasabi nila na nagpapaganda kayo ng mga babae para sa ibang lalaki. Kalokohan 'yun. Kalokohan. Hindi ako nagpapaganda. Oo, Kalukuhan naman talaga yan, Patricia, kung ikaw ay nagpapaganda ka para sa mga lalaki. Pero kung ikaw ay sumunod sa utos, ay talagang yun ay naaayon. Sa pananampalataya at sa doktrina. Pero kung sabihin, kalokohan talaga yun, nagpapaganda ka dahil mayroon kang nilalandi na mga puging dyan, mga pugi. Yan. Kalokohan talaga yan. At saka ikaw ba dong, huwag kang ngirit-ngirit dyan dahil talaga namang dapat ka magpagupit. Dahil lalaki ka eh. Huwag mong gayahin si Freddy Aguilar dahil bawal naman sa lalaki. Mahaba buhok. Okay? Malinaw. Nakasulat yan sa Biblia. Huwag kang ngirit-ngirit dyan ba dong? hindi ako nagpapaganda para sa mga lalaki. Nagpapaganda ako para sa sarili ko. Oh, yan, tama yan. Tama yan. Papaganda ka sa sarili mo. Pero, nalabag mo naman yung nakasulat at yun ang sinasampalatayanan na doktrina yan. Diba? Bago ang isang kapatid, lalo na sa babae, na bautismuhan. Doktrina yan, Sister Patricia. Doktrina yan. Hindi yan kung kani-kanino man ditong batas ng pang-personal sa mga sino mang namumuno sa MCGI. Hindi para sa iba. Kasi I want to feel good for myself. Yes, exactly. Yung aral nila na alam mo Brad, matagal kasi medyo may pagka-fashionista rin ako kahit dati. Oh, yun lang masama. Pagka-pasyonista ka. Oh, so dahil pasyonista ka, hindi ka move on dahil pasyonista ka. Pero may pasyon na ayon sa pananampalataya na galing sa pananampalatayang Kristiyano sa MCGI. Ngayon, dahil kumbaga lumayas ka na, o kung lumayas man aking masasabi dito, kung ikaw ba'y pinalayas, so whatever, so wala ka na nga dito sa MCGI, so freedom ka na, may freedom ka na, tama nga naman yan, Patricia. Gusto mo magpakalbok pa, bahala ka sa buhay mo. Kahit na nung kapatid ako. Tapos, lagi nila akong inaano sa damit ko. Lagi nila akong, pinag-uusapan, chinichismisan sa damit ko. Like dati, kahit lang yung patadyong, alam mo yung parang pantalon na mahaba or yung pantalon na hindi siya maluwag, pero parang leggings, type of leggings, parang ganun. Yun, ganun lang, pero naka-cover naman yung puwet ko. Naka-cover naman yung... Tokong yata ang tawag doon, tokong. Hindi ko alam yung Tagalog eh. Paton, alanganing short na maluwag. Oo. Pero hindi yung ako, hindi maluwag yung sa akin kasi Brad medyo medyo anong tawag doon? Chubby.
masikip Tight. suot mo. Oo, kailangan tight. Kasi malamig. Malamig, sobrang lamig. Oo, Mm. totoo. Sarap nyo pag-untugin. Pare-pareho kayong utak nyo. Anyway, granting. Patricia, the granting dahil malamig dyan kung saan mang dako kayo ng mundo. Walang problema, sabi ko nga, kung may gusto talagang sumunod, may daming paraan eh. Sige, andyan, malamig ang inyong lugar dyan. Pero, sinabi mo na kanina, Patricia, na ikaw ay pasyonista. So, kung ano man ang nagiging protocol sa MCGI, sa kapatiran, ay hindi mo masunod yan kasi ikaw ay pasyonista. Dami mo mga pautot, dami mo pang mga scapegoat. Sabihin mo na lang na hindi ka talaga makakasunod dahil pasyonista ka. Sis, mukhang hindi po appropriate yung suot ninyo. Di ba, Oo. mas maganda? Tsaka bro, yung ano nila, yung standard of modesty nila, sobrang extreme. Exactly. Sobrang extreme. Sobrang Like, extreme na wala sa lugar. Actually, meron akong Yan, dito. so nagkasundo nga kayo dyan. Di ba, Badong? Pare-pareho naman kasi ay, di ba, Badong? Kung ikaw, sabi mo, 2001 ka pa na anib, alam mo na talagang may batas dito sa MCGI, yun mang magpatato, Badong, bawal yan. Badong. Bakit ka mayroong kang tato dyan sa balat mo? Ibig sabihin, matigas din talaga ang bungo mo, Badong, tapos mangangatwiran ka dyan. Yun, ikay kulto, natural, dahil hindi ka magkakasundo sa protocol ng MCGI na ayon sa nakasulat. Bawal ang may tato. Bakit ka may tato, Badong? So therefore, isa ka talagang dapat layasin sa MCGI. Kunwari ka pa, may royal family ka pa. Sabihin mo lang, hindi ka makakasunod dahil ka lang kay Brother Eli. Sip-sip ka kay Brother Eli. Sorry for my word, sip-sip ka. Dahil marami ka na mga sinasabi, Badong, na kailan mo lang sinabi nang wala na si Brother Eli. Dinoktinahang kapatid, yung huling kapatid na dinoktinahan ko, siguro 1 year. Ang tanong ko sa kanila, dumadalo ba? Oo, dumadalo siya, pero nakapantalon. Wala tayong usapan doon. As long na dumadalo, pagtsagaan ninyo. Sabi ko, ba't kayo ganyan? Kaya nga pinagtulong-tulungan ako ng mga manggagawa doon sa distrito namin sa Pampanga. Yun, going back. Alam mo ba doon, sinasabi mo, hersey yan eh. Puro ka lang kasi daldal. Alam mo kasi, pagka talagang naghahanap lang kayo ng mga paraan para sa isang layuning demolition job, lahat ng mga hersing sasabihin, ikwento nyo na sa pagong. Doon sa kinukwento mo na kailangan yung self-love and it boosts our confidence na mga babae nagmumukhang mga losyang. oo. Ang mga babae nagmumukhang losyang. Alam mo ba doon, ngayon mo lang naman sinasabi yan. Bakit nung panahon pa ni Brother Eli, sabi mo nga, kasama kanya ni Brother Eli hanggang doon sa Brazil. Bakit hindi mo sinabi yan? Brother Eli, mga kababayan sa MCGI nagmumukhang losyang. Sip-sip ka lang kasi, Badong eh. They are being publicly ridiculed by people. Exactly. Totoo yun. Bukod pa sa hindi ka na nga masaya sa... Tama. Nagkasundo nga kayong dalawa kasi unang-una, ito si Badong, Badong para kang galing sa kulungan. Ano bang kulungan? Kulungan ng manok? Basta, yan ang sabi ko sa Badong, galing ka sa kulungan kasi mayroon kang tato. Di ba pag ang tao galing sa isang kulungan, paglabas may mga tato na yan. Hindi ko naman sinasabi lahat. Hindi ko sinasabi na ang lahat. Pero halos karamihan, pagka nanggaling ka sa isang kulungan, ang iba dyan talagang nagpapatato. Mayroon pang ang sawa sa dibdib. Mayroon pang agila sa likod. Para ba akala mo'y astig, di ba, Badong? Ikaw si Badong, mayroon kang tato. Ito namang si pasyonista ay hindi ka nga magkasundo sa MCGI dahil sa MCGI mayroong protocol sa pananamit. Sa sarili mong itsura. Aanuhin ka pa ng i-shame ka, parang inuusigin ka pa sa ng ibang tao, hindi ka na naiintindihan, mukha kang weirdo, di ba? Alpha. Meron sila public shaming. Biro mo pupulpihan ka ng manggagawa. Ay, oo. Ay, Brad, naranasan ko yan hindi lang sa pananamit. Nung naging mag-boyfriend kami ng asawa ko, like, one time magkatabi kami sa... Ako muna magsalita, no?
isa lang naman ang mga masasabi ko, huli ka naman kasi sa sinasabi mo. Kasi ikaw sabi mo, pasyonista ka. So dahil ikaw ay pasyonista, hindi ka magkakasundo sa protocol na ipinapatupad dito sa kapatiran. Dahil may pasyon ang kapatiran. Mayroong pasyon dito sa kapatiran kung paano ka mag-aanyo sa iyong sarili, magdadamit, sa iyong buhok, sa iyong pag-aalahas. Yan ang pasyon dito sa loob ng kapatiran. Ikaw, mayroon kang sariling pasyon, so hindi ka nga talaga bagay dito. Tamang-tama nga lang at lumayas ka na. Lokal. Like, literally, like sa harap ng, sa pulpito, sa harap ng mga kapatid. Sinabi, Friend na sinama sa KD Rock. Na, doon ginawa yung yung pasalamat after lockdown. So sinama niya yung friend niya, na crush niya, na hindi kapatid, para maging bisita. Tapos yung worker, si ano yun yung worker, ano ka pangalan nito? Nasa ano yun? Nasa Canada siya ngayon. Sabing ganyan, hindi ka ba nahihiya niyan? Sabing ganyan, napaka-immoral mo. Sabing ganyan, nagsama ka ng lalaki, nanlalalaki ka. Tinanong ko yung argumento kasi niya sa akin. Tinanong ko, anong sinabi mo? Sabi ko, isinama ko nga sa pagkakatipon, tapos manlalalaki ako. grabe. Alam mo, Brad, isa pa yan sa mga Alam mo, Brad, so nakasundo kayong dalawa, di ba? Si pasyonista at saka si may tato. Alam mo ba, Dong? Yung mga sinasabi mo, hearsay lang yan. Isa lang naman ang masasabi ko dito dahil kayo ngayon, kasalukuyan kayong nasa demolition job sa MCGI, kasama na si The Hairtrot. Yun ay lahat na yan, hearsay at mga scapegoat lang. Para ba masabi na tama lang talaga na kayo ay magsilayas na dyan kasi marami kayong sinasabi. Subalit, ang mga sinasabi nyo ay mga ayon lang sa mga katha, mga panaginip na naginip kayo ng gising. aral na hindi ako sang-ayon. Kahit noon pa, like yung tumatanggap sila ng mga bading tsaka ng mga tomboy, pero hindi nila pinapayagang magmahal ng kung sino yung gusto nilang mahalin. Like, dati parang inaano ko pa parang iniintindi ko pa na yun yung nila, yun yung tiisin nila sa buhay. Yun yung parang tiisin nila na kailangan nilang tiisin sa buhay. Pero kung iisipin mo, kung mangangaral ka ng pag-ibig, tapos hindi mo hahayaang umibig yung mga taong ganon, sila na mismo nagsabi na Diyos ang gumawa sa kanila, nagganon sila. So yung pag-iisip nila na ang mahal nila ay friendship, Diyos din ang nagbigay nun. Kaya Kasi nga, hindi naman nila kaya nga si Brother Kaya nga, lover, boy. alam mo bro, isa pa yan Back in 2020, nung naging psychotic ako, naalala ko, before ako na-admit, nagpaksa si Brad Eli about Yan na. Mga kapatid, mga kababayan, so sinabi niya, psychotic siya. Di namin niya. So, ano na ngayon kung nagiging psychotic ka? penguins. Hindi yun yung paksa, parang nadaanan niya lang. Parang sinabi niya, na-mention niya na merong mga penguins na parehas lalaki, tapos nag-a-adapt sila ng egg ng ibang penguin. Kunwari, namatay na yung magulang nung egg na yun. Tapos ang ginagawa ng dalawang lalaking penguins is inaalagaan nila yung bata as their own child or as their own offspring. So, alam mo bro, hindi nung sinabi niya yun, kasi medyo psychotic na ako nun. So, kapag psychotic ka kasi yung utak mo, medyo high drive. Parang talagang gumagana, like 100% parang ganon. Extra insight parang ganon. So, nung nasabi niya yun, alam mo Brad, naisip ko kagad na siya yun. Naisip ko kagad. Kasi nung time na yun yung inaalagaan niya si John Tapos naisip ko siya yun, na meron siyang, hindi ko pa iniisip na si Yuli yun pero iniisip ko na meron siyang kasamang ibang lalaki na nag-aalaga dun sa bata na yun. Meron ako na Brad, bata. 2020. So therefore, Ma'am Patricia, diba, sabi mo psychotic ka. So therefore, yung mga kinikwento mo, puro lang kasi hearsay. Diba? Narinig mo lang yung penguin na yan. Ewan ko, anong penguin na yan? Alam mo yung sinasabi nyo, pag hearsay kasi, lahat ng mga haka-haka gagawin na ninyo para lang mapagbigyan, katwiran, ang inyong pag-alis. Kung alis man ang ating sasabihin dito, ang inyong pagkatiwalag, kung natiwalag man kayo. Diba ganon? Kahit ako, pwede naman ako magsabi na kung ano-ano kung mamulot man lang ako ng mga
Sasabihin kong kahit ano-ano lang dyan, maipakita ko lang sa madla na ito nga ang dahilan kaya ako umalis. Unang-una sinabi mo na Patricia, ikaw ay pasyonista. Do hindi ka nga magkakasundo kasi ang Diyos, lalo na sa kapatiran dito sa MCGI, ay pasyonista din. Di mo ba alam yan? Ngayon, dahil ikaw pasyonista ka ayon sa iyong sarili, hindi ka nga dito mapupwede. Di ba? O halimbawa, pagdating sa buhok ay mayroon kang sarili mong pagpapaganda sarili. Granting, hindi ka nagpapaganda ng ibang tao at hindi mo nilalandi. So therefore, dahil pasyonista ka, ay talagang hindi ka mapalagay sa iyong kinalalagyan dahil mayroon kang sariling gusto na nahaharangan dito sa loob ng SMGI. So ngayon, wala ka na. Umalis ka na. So nakalagay dito, tama lang naman. Sabi ni The Hertrot na isa ring nasa loob ng kahon, hindi pa makapagpapakita ng kanyang muka, may freedom ka na. Freedom after leaving MCGI. O nakita mo na ang iyong freedom. O bahala ka na sa buhay mo, Patricia. 20 pa yun, ah. Natawa ako, meron kasi ako nabasa sa comment section. Sabi niya, penguin pala si Beshi. O yan, nagtatawanan ang pare-parehong mga mukong. Right? Alam mo, ang masasabi ko lang dito, puro lang naman yan, Hersey. Alam mo, Badong, isa ka pa. Nung nandito pa ang Brother Eli, wala kayong mga kwentong kagaya niyan. Ikaw naman, Patricia, nung nandito pa ang Brother Eli, ano bang ginagawa mo? Takot ka? Sana noon pa nandito ang Brother Eli para tayo parihas dito. Nandyan pa, di ba Badong, hanap kayo ng hanap, wala na ang online consultation. O, ngayon yun, paano nung nandoon pa ang Brother Eli? Bakit wala kayong sinasabi? At sabi mo nga Badong, kasama mo si Brother Eli noon, nandoon ka sa Brazil. Baliw ka ba Badong, ang pananampalataya mo? Hindi ko sinasabi Badong, ikaw baliw ha. Ang pananampalataya mo ba Badong ay baliw? Bakit ngayon ka lang nagiging sinumpong? Yun nga. Siya na mismo ewan ko, naalala mo ba nung pinasadahan niya yung penguin na yun? Tama, ang tawa ni Badong abot sa kanyang tatay, sa karian ng kanyang tatay. Sabi ni Badong, teka ulitin nga ni Badong, ganda pala si Badong pag tumawa, ulitin ko lang sandali ha. Alright. Badong, namimiss ko tawa mo Tumawa ka ulit. Sa isip ko siya yun, na meron siyang, hindi ko pa iniisip na si Yuli yun ha, pero iniisip ko na meron siyang kasamang ibang lalaki na nag-aalaga dun sa bata na yun. Meron akong Brad, nabasa. 2020 pa yun, ha? Natawa ako, meron kasi ako nabasa sa comment section. Sabi niya, penguin pala si Beshi. Yun nga. Siya na mismo ewan ko, naalala mo ba nung pinasadahan niya yung penguin na yun, nung pinasadahan niya yun? Kasi hindi ko makakalimutan yun kasi yun yung time na alam mo sa isip ko. Ang laki ng tawa nila nung nabanggit ang penguin. Alam nyo, pagka mga taong magaling gumawa ng hearsay, lahat ng paraan ginagamit At diyan kayo magaling. Di ba, Patricia? At saka Badong, diyan kayo magaling. Siyempre kahit sino naman, patunayan ko. Ako na lang. Patunayan ko na kaya ako umalis diyan dahil ayaw ko na diyan kasi kulto yan. Lahat ng mga bagay-bagay gagawan ko ng kwento. Di ba ganon? Pangalawa, pag ikaw galit sa isang lugar, kung ikaw ay galit sa isang tao, natural lahat ng kasamaan sabihin na sa kausap ninyo kung sino man dyan. Para mapagbigyan na, tama nga pala. Dapat lang talagang magsilayas na kayo kasi ganito yan, tama lang yan, tama. Sa mga taong mapaniwalain. Pero kung sa mga kagaya nito sa inyo Badong at nandito ako Badong, sasagutin ko kayo. At lahat ng mga bagay na yan ay hearsay. Kasi ako, maano ang loob ko sa bading. Magaan ang loob ko sa mga bading. Kasi marami akong kaibigan na bading. Tsaka lalo na dito sa UK, napaka-open ng mga tao sa mga same-sex marriage. Tapos yung mga nagpapakas. Mga problema sa bading? Dahil nga nakwento ni Brother Eli na penguin, at na pinagdududahan at pinapalabas na ninyo ngayon si Brother Eli ay bakla. Badong, ikaw ba Badong, sinusumpong ka ng iyong pagkabaliw? Bakit nung nandito pa ang Brother Eli, wala kang sinasabi? Ngayon na lang na sabi mo, inaapi ako ng royal family.
Ngayon wala na si Brother Eli, wala na kaming kakampi. Kakampi pala ang tawag mo dyan, Badong. Bakit? Ngayon nung si Brother Daniel na nandito na lang ngayon, matapos ka, sabi mo, inaapi ka. Bakit hindi mo nabanggit yan noon, Badong? Brother Eli, bakla ka pala, Brother Eli. Alam mo, Badong, sarap ka iuntog ulo mo doon sa pader. Yan ang mga taong dahil nga sabi, si Himeneo at saka si Alejandro, sabi ni Pablo, ibinigay na kay Satanas. Tama-tama ngayon nakasulat sa Biblia, lalong sumama ang dati nilang kalagayan kaysa una. Kasal na mga nagpapakasal sila dito, same sex, tapos nag-a-adopt sila. Mababait silang tao. Mabait, Napakababait nila. sobra. Mabait naman talaga. Bakit sino ba masabi mang sasama sila? Kung ba sila ibading, bakla, tumboy? Mababait naman talaga. Wala namang sinasabi sila masasama. At kailan lang ba sila nagiging masama ayon sa Biblia? Pag sila nakagawa ng labag sa Biblia. Sa mga kautusan. O nga, tama naman. Kahit nga kayo, sasabihin ko, ang babait ninyo, lalo na tulog. Di ba? Kahit kayo dyan, si Patricia at sa Kabadong, ang babait ninyo. Naku, walang gulo. Napakatahimik, lalo tulog. Di ba, Badong? Pero pagdating sa pamantayan sa kanino man, lalo ayon sa Biblia, may masama dyan masasabi. Napakababait nila. Kaya wala akong laban sa bading. Maano ang puso ko sa mga bading. Gusto ko sa mga bading. Kaya nung nalaman ko or naramdaman ko na ganun si Brad Eli, alam mo sa isa puso ko, sabi ko, Brad Eli, okay Ano raw? Naramdaman mo na ganun ang Brother Eli? Bakit? Sinisiguro mo bang bakla ang Brother Eli? nila. Anong patunay mo? Napakababait nila. Kaya wala akong laban sa bading. Maano ang puso ko sa mga bading. Gusto ko sa mga bading. Kaya nung nalaman ko or naramdaman ko na ganun si Brad Eli, alam mo sa isa puso ko, sabi ko, Brad Eli, okay lang. Anong okay lang? Sinisiguro mo ba, Patricia, na mayroon kang batayan na bakla ang Brother Eli? Pakita mo nga ang proof dyan. Ang lahat ng mga iyan ay ayon lang sa kwento na ikiniwinto ninyo doon sa pagong. Pero wala kayong mga ebidensya diyang mga pinagsasabi nyo. Isa pa rin itong si Badong. Sabi niya, kasama niya si Brother Eli hanggang doon sa Brazil. Bakit ngayon nung wala na ang Brother Eli, saka ka ngayon dyan, Badong, sinusumpong ng iyong pagkabaliw ng iyong isip. Isip ano? Isip ng pananampalataya mo, Badong. Hindi ko sinasabi, Badong, ikaw baliw. Literally. Pero ang iyong pananampalataya sa ngayon, Badong, lalo na sinusumpong ka na dahil wala na ang Brother Eli, baliw. Take note, Badong, ha? Didibatihin kita dyan sa iyong pagkabaliw. Anong patunay ninyo dyan na bakla ang Brother Eli? Puro lang naman yan heresy, eh. Okay lang sa akin na bading ka. Okay lang sa akin na meron kang kasamang lalaki sa buhay. Actually, Oo. Anong patunay mo dyan, Patricia, na mayroon siyang kasama sa buhay? Lahat naman si Brother Eli, marami siyang kasama sa buhay. Marami siya. Naku, talagang buong mundo kasama niya sa buhay, lalo na mga tao na nasa malapit sa kanya. Lahat ba doon pinagdududahan nyo? Halimbawa, ako na lang. Kumuba ako, wala akong pamilya sa buhay, kagaya kay Brother Eli. Wala siyang asawa. Lahat ng mga napalapit sa kanyang mga lalaki at babae, pagdududahan na ninyo. Ano ang batayan? Si Pablo, hindi nag-aasawa, pagdududahan yung bakla. Ang Panginoon si Kristo, wala siyang pamilya, wala siyang asawa. Pagdududahan ba siya yung bakla? Pero hindi nyo ba alam, napakadaming mga taong 12 na lang ang kanyang mga apostol, ang Panginoon si Kristo. Dahil wala siyang asawa, pagdududahan ninyo, lalo na si Judas na sumandal sa dibdib ng Panginoon si Kristo. Oy, Panginoon si Kristo, bakla ka pala. Bakit ang Judas nakasandal sa iyong dibdib at mahal na mahal mo? Alam nyo, mga scapegoat lang yan eh. I have nothing seriously against kay Brother Eli. Kasi, with all fairness naman, mas mabuti naman siya kaysa kay Daniel Rason. At kung meron man siyang mga naging kasalanan in the past, siguro ako, sa tingin ko, pinagsisihan niya yon. Dahil, nakita ko nakasama ko kasi si Brother Eli. Oo. Hindi lang maganda, sa totoo lang, ang hindi lang maganda, merong nag-confess kasi sa akin. Mm-mm. Sabi niya,
Alam mo ba, sabing ganyan na 4 hours na lang bago magpasalamat. Kakalabitin pa ako ni Brother Eli. Seryoso? Yes. Kaya Seryoso? Yes. O, mga kapatid ha, pakinggan nyo ha. Ulitin ko lang kapiraso. Badong, ang isda badong nahuhuli sa bibig. mas mabuti naman siya kaysa kay Danielson. At kung meron man siyang mga naging kasalanan in the past, siguro ako sa tingin ko pinagsisihan niya 'yon. Dahil Mm-mm. nakita ko nakasama ko kasi si Brother Eli. Oo. Hindi lang maganda. Narinig nyo mga kababayan? Nakita ko kasi kasama ko si Brother Eli. Yun nga badong, sabi ko nga sinusumpong ka lang ng pagkabaliw mo ngayon. Sinusumpong ka ng pagkabaliw mo ngayon. Baliw saan? Sa iyong mga pananampalataya ngayon. Kasi kung kailan wala na ang Brother Eli, saka ka nagkukuda-kuda dyan. Di ba nyo narinig yan mga kababayan? Sorry for my words mga kababayan. Gusto ko lang, sabi nga nasa nakasulat. Sabayin mong may kabagsikan sila upang magsipagaling sa kanilang pananampalataya. Subalit itong badong kahit sabihin pa na mas mabigat pa ng pananalita doon kaysa sinasabi ko. Hindi na to tatablan kasi ano na to manhid na ito. Subalit mas maigi na natin pagsabihan ng ganito sa kapakanan ng mga nakikinig lang po. Sa totoo lang, ang hindi lang maganda, merong nag-confess kasi sa akin. Mm-mm. Sabi niya, alam mo ba, sabing ganyan na 4 hours na lang bago magpasalamat. Kakalabitin pa ako ni Brother Eli. Seryoso? Yes. Sabi naman ni Patricia, seryoso? Yes. Alam mo ba dong, scapegoat mo lang yan. At yan ay isang 101% na haka-haka lang ni Badong dahil gusto lang ito makakaganti dito sa MCGI. Lalo na't higit sa royal family. Dahil siya na nga ang may sabi, inaapi ako. Dahil sa pang-aapi at hindi siya makakaganti, kung kailan siya nandun na sa ibang bansa at malayong-malayo na, saka ngayon nagkukuda-kuda at nanunulsol ng mga taong pwede niyang sulsulan. Kagaya nitong si Patricia. Seryoso? Sabi naman ni Patricia. Seryoso? Kaya ako ayoko na maniwala sa Diyos, sabi niya ganyan. Nalungkot ako nun. Sabi ko, gago ka ba? When was that? When was that? When we were in Brazil. Holy. When was that? Sabi kasi ni Patricia. Kasi nagkukwento si Badong ng mga kababalaghan Mga hallucination. Mga alimuom sa utak ni Badong. Sabi naman ni Patricia, seryoso? Sabi kasi ni Badong, mayroon ikang nagkukwento sa akin na 2 oras bago ang pasalamat, nangangalabit sa kanya si Brother Eli. Sabi naman ni Patricia, seryoso? Sabi ni Badong, yes. Kailan yan? When was that? Teka, ulitin nga natin mga kababayan na ito yung sinasabi ko, ito yung pinakabuod ng aking paksa ngayon sa pagsagot. Ito ulitin natin, kapiraso lang naman. Mm-mm. Sabi niya, alam mo ba, sabing ganyan na 4 hours na lang bago magpasalamat. Kakalabitin pa ako ni Brother Eli. Seryoso? Yes. Malinaw Seryoso? Yes. Alin yung seryoso? Kakalabitin para. Kasi ang pinag-uusapan nga sa una nitong video ng ating sinasagot, doon sa usapang penguin. Ang penguin kasi doon parang pinapakahulugan nila na yun nga nagkukwento na si Brother Eli pala ay bakla. Kung ano-ano ng mga kinagkukwentuhan nito bakla. Ngayon nasabi ni Badong, mayroon akong may nag-confess sa akin. Confess na bago ang pasalamat 2 oras na may nangangalabit daw sa kanya. Yan. Dami daw kasama si Brother Eli, mga lalaki, sabi naman Patricia, kahit daw ganyan si Brother Eli, hindi daw siya makapaniwala. Right? Ngayon, sabi naman ni Patricia, seryoso? Sabi ni Badong, yes. Tapos sabi naman ni Patricia, kailan yan? Ito, pakinggan pa natin Kaya ako ayoko na maniwala sa Diyos, sabi niya ganyan. Nalungkot ako nun. Sabi ko, gago ka ba? When was that? When was that? When we were in Brazil. Holy sa isda. Holy ang isda. When we are in Brazil.
Kaya nga ba dong, madalas ko nang sabihin dito, kasama mo pala si Brother Ili. Bakit ngayon lang kayo nag-iingay-ingay dyan? Alam mo, di ko talaga sukat maisip. Bakit ngayon lang kayo sinusumpong ng inyong pagkabaliw ba dong kasama ni CJ? Wala nang Brother Ili. Paano niya masagot yung mga akusasyon nyo? That is accusation. Accusation sa English. Akusasyon sa Kastila. Yan ay pagbibintang sa Tagalog. Badong, pagbibintang yan eh. Patunay mo, Badong? Ano ang patunay mo? Kayo dyan, The Heart Trot. Ikaw, Badong, ikaw, The Heart Trot, nangangalakal ka na lang ng video, wala ka rin may ipakita dito. Broccoli, payuhan mo nga itong si The Heart Trot, Broccoli. Na kung ikaw magkukuda-kuda dito, ay magpakita kayo ng dito, mga katibayan. Okay, si The Heart Trot, okay pa to kasi nangangalakal din ito si Broccoli ng mga proof doon sa Google. Kahit paano may maipakita. Pero itong mga ito, puro daldal na lang eh. Ha? Sabi ni Patricia, when was that? When we are in Brazil. So sa madalit sabi, itong si Bado, kasama na ni Brother Ili nung nabubuhay pa. Pero ang malaking tanong, bakit ngayon lang kayo nag-iiyak? Sana noon pa sinabi nyo, unang-una, sana noon pa sinabi nyo, Brother Ili, bakit mayroong Area 52? Bakit mayroong, Carrot restaurant? Ano ba yun? Salute. Oh. Bakit mayroong nightclub dito, Brother Ili? Bakit mayroon? Bakit mayroong Kiddie Rock, Brother Ili? Bakit ibakla ka, Brother Ili? Bakit ka? So mga kababayan, malinaw ito. Na ito'y talagang demolition job. Walang mga basihan ang mga ito. Ito namang si Patricia, sabagay hindi ko to anyway, naglalabas lang naman siya ng kanyang sariling mga sama ng loob. At siya din naman ang nagsasabi na siya ay may karamdaman siya. Mayroon siyang karamdaman sa kanyang pagkatao. Kung ano pa man yan, di pagbigyan natin dahil malay natin sa pagkukuda-kuda niya dito sa SOCMED, mabawas-bawasan ang kanyang nararamdaman. Grabe. Talaga? Yes. Kaya nga sabi ko, minura ko siya. Ay, hindi pala mura yung gago. Sabi ko, bakit idadamay mo ang Diyos? Sabi ko ganyan, wala namang kinalaman ng Diyos doon. Sabi ko ganyan. Bakit? Nung ba nagkasala si Solomon, nagkasala din ba ang Diyos? Kasalanan ba ng Diyos ang ginawa ni Solomon na mali niya? Ganon din si David. Ganon din yung ibang mga taong kinasangkapan ng Diyos. So ako, sabi kong ganyan, pagpasa Diyos mo na lang. And ikaw Alam mo bro, hindi ko siya I don't Di ba? So malinaw ng mga kababayan na una, ang Badong kasama ni Brother Ili. Malinaw. Tapos, hanggang sa Brazil kasama pa niya. Siya na may sabi, 22 years siyang nandyan sa Pamilya Rason. Naanib ito 2001. So, malinaw talaga na ang Badong na ito, nandyan pa ang Brother Ili. Napakadami na pala tong mga sama sa loob na kanyang iniipon-ipon. Bakit Badong ngayon mo lang ito isinisigaw dyan? So walang ibang kadahilanan sa ngayon. Demolition job lang ang inyong ginagawa at gusto lang ninyo makakaganti. Di ba? Kasi kung talagang ayon sa pananampalataya Badong ang inyong gagawin or ang inyong ginagawa lalo na sa ngayon, sana noon pa sinabi na ninyo, Brother Ili, di ba masama ito? Sana doon kayo, doon sa itanong mo kay Soriano. Kinuha niyo ang microphone doon, Brother Ili. Masama po ang mayroong nightclub. Masama po ang mayroong Kiddie Rock. Masama po ang may Salute restaurant. Salute po yan, Brother Ili. Yung alak, Brother Ili, bakit ganun? Bakit, Brad Ili, bakit may kasama kang lalaki? Bakit, Brad Ili, nakita kitang hubad na naglaligo kayo sa bathtub? Kasama si Brother Ili, totoo ba yan, Brother Ili? Ngayon, ikaw ba doon, kung nakita mo pala sa iyong dalawang mata na ganyan, bakit ngayon mo lang sinasabi yan? So, 101% ito po ay isang demolition job para isang paninira sa MCGI. don't blame him kasi alam mo at one point nung yun nga nung parang sabi ko bakit ganito tong iglesia na to,
I actually had doubt kung medyos. I Mm. actually had doubt. Like, nakikinig ako sa mga Oh, nagduda ka pala na kung may Diyos ba o wala. Ha? Bakit ngayon lang kayo nag-iingay-ingay dyan? Yung nga isang malaki kong tanong, bakit ngayon lang wala na ang Brother Ili hindi na makasagot sa inyo? So talagang kung sasabihin ko bang demolition job, wala lang iba. Demolition job laban sa MCGI. Ngayon siyempre dito sa nangangasiwa ngayon sa MCGI, hindi ko rin naman masabihan na kung ano-ano pa man dahil pamamaraan po yan sa nangangasiwa ngayon. Kaysa naman sa bawat kuda ninyo nito ni Slash Badong, sagot kuda. Ano pang mangyayari sa buhay sa pangangasiwa ni Brother Daniel? Kaya Badong, nandito ang channel na ito Badong. Pasensyahan na lang po ako. Patawarin po sana ako ng Panginoon sa pagsagot ko nito. Subalit ang paninira ninyong ito. Sabi nga naman ni Pablo, kung sa panahon pa nga ni Pablo, nangangatwiran ang Apostol Pablo. Ilabas ang iyong katwiran at tayo magkatwiranan. O ngayon Badong, nandito ang channel na ito. The Herd Truth, isa ka pa. atheist sa YouTube, sa Instagram. Kasi yung mga atheist sa YouTube saka sa Instagram, they make sense. They actually sometimes make sense. Yes. Yes. Sabi ni Badong, yes. Ito na lang ang mapapayo sa inyo dalawa. Yes pala si Badong sa atheist. Ito na lang ha. Nandiyan ka ba, Patricia? Ito ang payo ko, Patricia. Sa ngalang tayo'y kapwa-tao. Hindi na tayo kapatiran. Iba ng direksyon mo eh. Ikaw, Badong. Yes pala si Badong sa atheist. At tiwala naman at sampalataya pala ito si Patricia sa atheist. Ito na masasabi ko. Pumunta na lang kayo doon kay Darwin sa pananampalataya ni Darwin. Kayo pala ay yes pala sa inyo ang atheist. Ngayon, ang paniwalang atheist kasi ang tatay nila ay unggoy. Doon na lang kayo, Badong. Mananampalataya na lang kayo, Badong, na ang mga tatay nyo ay unggoy. At tama-tama naman yan. Sa ugali pa lang ni Badong, unggoy eh. Yes ka pala, Badong. Ito, Badong, ulitin linawin ko. Yes ka pala sa pananampalatayang atheist. At ang pananampalatayang atheist, sabi nga ni Darwin, ay galing ang tao sa unggoy. Na doon na lang kayo. Malamang sa malamang nga siguro tatay nyo unggoy. Badong, yes ka pala eh. Di mag-atheist na lang kayo. Yamang ang pananampalataya ng atheist galing sa unggoy ang tao. Di, tamang-tama. Exactly. Actually, Sabi ko ba? meron kasing mga level or criteria yung mga atheists. So, merong mga atheists. Ako kasi marami akong kilala na naging friends na mga atheists until now they are atheists. And kaya sila atheist dahil walang nag-introduce sa kanila dun sa thought ng God. Mabubuti silang tao. Alam mo ang yun pala. Badong. Ayan pala, mabubuti silang tao. Sige. Di approve pala sa inyo ang atheist. Alam mo, Patricia, ganito na lang. Para tayo mayroong kalalagyan. Lumayas kayo sa MCGI. At hindi din naman pwede kayong walang mapupuntahan dahil nagmumukha lang kayo kagaya nito. Ha? Patricia, papakita ko sa iyo. Paglabas mo dito, Patricia, kung wala kayong mapupuntahang lugar pagkat galing ninyo dyan sa MCGI, ayan. May gusto magsalta? Brad Ali, sige po, welcome to the podcast. Tumahimik ka dyan. Tumahimik ka muna dyan. Ali. Tumahimik ka muna. Hard truth. Uy. Magpari-pariho na lang kayo dito, Patricia, Badong, sa mga ibong ito. Lipad na lang ng lipad, walang mapupuntahan. At tamang-tama lang naman, dahil sabi niyo, approve niyo ang pananampalatayang atheist, then punta na kayo sa atheist. Dahil tamang-tama lang din naman uli, na ang atheist, kagaya doon sa ipinapanliwanag ni Darwin, na ang tao ay galing sa unggoy, hindi ako makapaniwala niyan. Hindi ako papayag. Ngayon, okay pala sa inyo ang atheist. Then, tamang-tama lang din naman siguro dahil si Badong mukhang ang tatay nito ay galing din sa unggoy. Malinaw? Sige, ano pang sunod? Ang thought nila, we only have one life in this earth. So, why not enjoy your life, do good to other people? Yeah.
If you do bad things to other people, they will do bad things to you. Exactly. Oh, Consequence. oh, sige, exactly. Oh, tamang-tama, Patricia, mula ngayon, doon na lang kayo sa atheist. Ikaw ba dong? Tamang-tama. Kasi, yun ang gaya sinasabi ko, si Darwin, ang kanyang pananampalataya, na ang tao ay galing sa unggoy. Ngayon, kung approve sa inyo ang pananampalatayang atheist, then, kayo ba dong, ikaw, Patricia, doon na lang kayo. Tamang-tama. Kasi, sabi nga naman ni Darwin, ang tao galing sa unggoy. Ngayon, kung approve sa inyo ang pananampalatayang atheist, then masasabi ko rin naman parang ganun. Na kayo nga siguro ay galing din sa unggoy. Di ko naman sinasabing mga unggoy kayo. Pero siguro siguro ang iyong dinidirect tinutumbok kayo ay pananampalatayang unggoy. Consequences. Di ba? So, mabubuti silang tao. Mm-mm. Ayun. Kaya, Kaya, hindi man nila alam yung thought nung Diyos, pero they are doing what that God put into their... exactly. Alam mo, Brad, sa lahat ng aral na inaral ni Brad Eli, yan lang talaga yung naniniwala ako. Yung aral sa budwi. Mm. Kasi yun na lang ang pinaniniwalaan ko ngayon. Sabi ko sa sarili ko, alam mo, actually, even ayoko nang mag-church, ayoko nang mag-religion. Kasi for me, naniniwala ako na any religion is subject to the what's it called? Interpretation of the preacher. It's Exactly. all subject to the interpretation of the preacher. Kasi una, lahat ng scriptures, kahit anong scripture pa yan, kahit na Bible pa yan, kahit Quran pa yan, kahit na Chinese, Yes pa yan. oo, any scripture, lahat yan, it's all subject to interpretation. Tsaka Exactly. lahat yan, it's all translated by a lot of people in many different times of the history. So Exactly. paano mo masasabi na napaka ano bang tawag doon sa kapag nag-critical appraise ka ng essay? Nakalimutan ko na yung word. Pero alam mo yung kapag nag-appraise ka ng mga essays and saka mga studies, hindi mo kailangan i-appraise mo yung authenticity. Yung Mm. authenticity ng isang source, ng isang information. Paano mo magagaranti yung authenticity niya kung over the years, thousands of years na ilang Ay, beses sus, napakadami niyong daldal. Exactly, sabi naman ni Badong. Exactly. So, ganito na lang ang exactly natin. Ganito na lang. Nanampalataya kayo na okay sa inyo. Sang-ayon kayo sa pananampalatayang atheist. Na ang atheist, sabi nga ni Darwin, ang tao galing sa unggoy. Yes. Ako, highly recommended ko ang atheist para sa inyo. Yamang approve kayo doon. Sabi naman ni Badong, exactly. No, sabi naman ni Patricia, wala na yun lang daw, sabi niya, yun lang ang kanyang pinanghahawakan ngayon na aral ni Brother Eli na konsensya. Tama ba yun? Konsensya. Alright, di ba? Ano pa ba? Wala nang iba, Patricia? Di ganito na lang. Gaya ng aking pinapakita sa inyo dyan, kasi sabi mo, wala ka ng relihiyong aaniban. Yan. So, ganito na lang, Patricia. Gayahin mo na lang itong mga ibon na to. Ito this is a figurative speech. Ang mga ibon, lipad ng lipad. Kasi, wala silang madadapuan. Ngayon, wala ka na ring relihiyong pupuntahan. Dahil ang sabi mo, Patricia, lahat naman yan, kanya-kanyang interpretation. Wala ka mapupuntahan, hindi ka na pupunta sa Katoliko, sa Jehovah, Mormon, sa Islam, at whatever, ano pa man dyan, bahala ka na dyan. Pag ikaw tatawag ka sa Ama, pasok ka na lang sa kahon, doon ka na lang doon, Alleluia, Alleluia. Para ka na rin ngayon, Patricia, sa mga ibon na ito na walang madadapuan. Okay? Lagay mo sa utak po to. Paglabas mo dito sa MCGI, dahil siyempre, sabi nga ni The Herd Truth, nakakita ka ngayon ng kalayaan o malaya. Ayan ang mga ibon, lipad tayo ng lipad mga kapatid. Yehey! Malaya na tayo. Malaya na tayo. Ngayon, ang tanong, hanggang saan kayo malaya, Patricia? Gaya ng mga ibon na ito, hanggang saan sila lipad ng lipad, aabutin din ito ng pagod. Kagaya mo, Patricia, wala kang
pupuntahang reliyon, wala kang aaniban dahil sabi mo lahat naman yan isa lang Biblia, kanya-kanyang interpretation. So, hanggang kailan ka lipad ng lipad dahil ikaw ngayon ay malaya? Yan ang tanong ko. And good luck sa iyo, Patricia. Good luck sa iyo. Bakit good luck? Bahala ka sa buhay mo. Basta ang akin lang dito, magkakasundo tayo. Better shut up. At kung ano man inyong nararamdaman ngayon, din malaya ang bawat isa, di ba? At yun lang po ang aking mga reaction sa mga pinagkukuda-kuda na mga ito, mga kababayan. Hanggang sa muli po ang inyong kaibigan sa Himpapawid ni YouTube, Felix More TV, sa ating ginagawang reaction na ito. Hanggang mayroong upload si The Herd Truth laban sa MCGI, ang channel na ito ay nagkukuda at nagsasalita laban din sa mga demolition job na ginagawa sa pangungunan ni The Herd Truth, Badong, CJ, si Nikki, John Michael Latsika at marami pang iba dyan. Walang personalan, pananampalataya lang ito sa inyo lahat dyan. Ha? At akin lang namang payo din kay Broccoli TV, payuhan mo nga tong kagaya nito ni Badong, pag siya ay magsalita, sana may ebidensya. Or else, nagsasalita lang siya sa hangin. Wala siyang may pakita na kung ano-ano pa man. Dahil puro lang iyan hearsay. Hanggang dito mga kaibigan, ang inyong kaibigan sa Himpapawid, kapananampalataya bilang Kristiyano, isang Pilipino, kapwa Pilipino ninyo, mga kaibigan, mga kapatid. Nagsasalita, pansamantala po tayong hanggang dito po ang ating programang ito. Felix More TV now signing off, at hanggang sa muli sa ating gagawin muling pagsagot sa kanilang mga demolition job na ginagawa laban sa MCGI, sasagot din uli ang programa or ang channel na ito. Magandang araw din sa inyo mga kaibigan, kapatid. Ingat, babay na po.